Hi guys! Welcome back to my channel. So nagulantang ang lahat kahapon sa binalita or binigay na press release ng pamilya Atienza na namayapa na ang kanilang bunsong anak na si Eman Atienza na isang content creator. So naging trending ang kanyang pagkamatay. Bakit daw? Anong nangyari kay Eman? Yan ang talaga ang tanong. Kung naalala nyo, naging trending itong si Emma, napuno siya ng bashing at grabe yung epekto sa kanya ng bashing. Sa Tony Talks nga, interview niya, ay grabe pala yung kanyang karanasan mula sa pag-aalaga ng kanyang yaya hanggang sa paglaki niya, dala-dala niya ang hate sa kanyang dibdib. Kaya siguro yun ang nagawa ni Emma. Pero sabi nga nila, hindi talaga makikita ang problema ng isang tao tulad ni Emma na napakamasayahin. Get goer itong batang ito, 'di ba? 19 years old sa Amerika. Sad to say, hindi niya nakayanan ang bashing sa social media, 'di ba? Last niya na live ata nagpaalam siya, grabe kasing toxic dahil sa issue ng Nepo babies na siya naman ang nakita. Ngayon kung tutuusin ay maraming pera daw ang kanyang nanay at hindi na kailangan pang maging politiko. So nadamay lamang itong si Eman sa mga Nepo babies na mga anak ng politiko na ginagasta ang pera ng pamahalaan. Nagsalita doon si Eman at sick and tired na siya sa pagbuli sa kanya ng mga tao sa social media. Magpahinga muna siya pero di niya alam kung kailan siya babalik sa TikTok. Ito pala ang sinabi ni Emma Atienza na hindi na babalik forever. At itong nakakagulat kung ano nga ba ang dahilan ng pagkamatay niya. Alam nyo na naman yan guys, dinilit niya ang kanyang sarili. Talagang nagbigti daw talaga itong si Eman sa Amerika, pero hindi talaga yan sinabi ng pamilya Atienza kung ano nga ba ang dahilan. So ang tanong ngayon, sana wag na kayo mangbuli, mangbash, yung gumawa ng istorya na wala namang kasalanan yung mga binabash ninyo tulad yan ni Dustin, diba? Grabe yung bashing kay Dustin ng mga Welka fans. So sana makayanan ni Dustin ang bashing ngayon na tulad na nangyari sa kay Emma na hindi niya talaga nakayanan yung pag-judge ng mga tao sa kanya na parang feeling niya hindi siya tanggap. So sa katayuan naman ni Kuya Kim, alam naman natin na bilang isang ama, bilang isang magulang, alam natin na mahirap tanggapin ang nangyari sa kanyang anak, lalo na ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang anak. So be kind guys, be kind sa words na gagamitin. So yun lamang po ang ating update sa ngayon. Stop bullying. Hanggang sa muli, bye-bye. Also remember, wag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.